Kailan naman naging marginalized ang mga regional political party? Paano naging... di ba? Kaya nga nagkakaroon tayo na may mga nagre-reklamo. Yung daw bang... Ano ba ito? Ako Bicol, yung daw ba marginalized? 14 yata ang congressman sa Bicol eh. Paano naging marginalized yun? Yung One Cebu, marginalized ba yun? Ang daming congressmen eh. Nung area na yun, nung region na yun, di ba? Pag ito, nilagay natin to, 50% of the available seats. National and regional political party organizations. Patay tayo dito, boss. Ubos. Ang daing pera nito mga to eh. At sila na naman ang uupo eh. For the record muna po, Article 6, Section 5(2) of the 1987 Constitution states, the party list representatives shall constitute 20% of the total number of representatives, including those under the party list. For 3 consecutive terms after the ratification of this Constitution, 1/2 of the seats allocated to party list representatives shall be filled as provided by law by selection or election from the labor, peasant, urban poor, indigenous cultural communities, women, youth, and such other sectors as may be provided by law except the religious sector. So Mr. President, totoo pong minamandato ng 1987 Constitution yung reservation ng 50% ng party list seats para sa sectoral groups para sa 3 consecutive terms. Pero, hindi po sinasabi ng konstitusyon natin na yung reservation na ito ay para lamang sa period na ito. In fact po, Mr. President, wala pong prohibitive wording na nahahanap sa provision na ito. Kaya sinasabi ko po na ang Kongreso ay malayang maghubog po ng isang party list reform law tulad ng ginagawa natin ngayon, Mr. President. Yes. In fact, sasabi niyo nga, malaya ang Kongreso na gawin ang sa tingin nila ay naaayon. Ngayon, sabi nga, meron kasabihan tayo sa Pilipino eh. Yung nagsasabi ng tapat ay nagsasama ng maluwat. I definitely am not comfortable with letter A of your section 11. Let me be frank about it. Sabi dito, by the way, the bill that I proposed does not contain this, but this is contained in your proposal. 50% of the available seats under the party list system shall be reserved for national and regional political party organizations. Pagka ganito, Mr. President, and again, I have serious reservations, ubos yung labor, ubos ang peasants, ubos ang fisher folk, ubos ang urban poor. Kailan naman naging marginalized ang mga regional political party organizations? Paano naging... di ba? Kaya nga nagkakaroon tayo na may mga nagre-reklamo. Yung daw bang... Ano ba ito? Ako Bicol, yung daw ba marginalized? 14 yata ang congressman sa Bicol eh. Paano naging marginalized yun? Yung One Cebu. Although I'm from there, Pero marginalized ba yun? Ang daming congressmen eh. Nung area na yun, nung region na yun, di ba? Hindi lang Region 7, di Cebu itself. So, pag ito, nilagay natin to, 50% of the available seats. National and regional political party organizations. Patay tayo dito, boss. Ubos. Ang daing pera nito mga to eh. At sila na naman ang uupo eh. Diba, paano naman yung, kasi kung 20% mang ililimitahan natin sa 20%, kasulad ng sinasabi ng konstitusyon, baka maraming mailagay ito mga ito. Baka sa isang organization, pag binilang natin, baka 10 seats. Ang isang political party, 10 seats. Mga gano'n. Isang regional party, 10 seats.
Sana, paano mapupunta ngayon yung letter B ninyo? Na ang tingin ko, ito lang dapat talaga ang laman. Letter B, 50% shall be reserved for sectoral party list organization. Ito, tama. Labor, peasants and farmers, fisher folk, urban poor, indigenous cultural communities, elderly, persons with disabilities, women, youth, veterans. Medyo yung last two, hindi ko sinama to sa bill ko so pwede natin pag-usapan later, perhaps. Pero yung 10 binanggit ko, yun tama. Tama po ito. Ito yung dapat laman itong bill natin kung gusto nating ayusin sapagkat napakarami ng reklamo tayong narinig sa party list systems. Itong mga nakaraang taon, itong mga nakaraang eleksyon. At ang nangyayari nga, parang, well, forgive me for saying so, pero mga 70% daw ng mga nanalo sa party list, mga contractors Di ba? Yun ang laman ngayon ng Kongreso. Baka wala ring mangyari dito sa gusto natin gawin. Baka sila-sila din yung mga pakakaupo dyan. Pag hindi natin talagang ilimit lang natin do sa talagang ang tingin natin marginalized. Silang mga walang kakayahan, walang enough funding na makaupo at marinig ang boses nila sa Kongreso. Baka pwede pong ganun. Yun ang naiisip ko. So, yan ang ating Bravo Balita. Salamat sa panonood. Follow at subscribe at like na po kayo sa aming Facebook, YouTube at TikTok channel.